Palagay ko iluto na to. Nagpakulo lang po ako ng 2 piraso ng manok na may buto pero wala ng laman. Nilagyan ko ng isang chicken cube para malasa. O para kumpleto ang ating minindal, ternuhan natin ng lumpiang gulay. Kakaiba po ang palaman ko dito sa lumpiang gulay. Walang mga mahal-mahal na gulay. Tignan nyo po, panoorin nyo kung paano ko ginawa. Mainit na yung mantika. Konting bawang lang po ha. Konti lang ang gagamitin natin. At saka konting sibuyas. Ganito na lang ang gawin yung palaman sa inyong lumpia para mura-mura ng konti ha. Imbis na carrots, kamote po. Pareho naman kulay dilaw, di ba? Kulay orange, naranja. O yan na lang. At least, meron kayong nailagay na matigas-tigas ng konti. Kesa naman kalooban ng manugang nyo. E di ito na lang, kamote. Pag malambot-lambot na, ilagay na po natin to. Mais, sariwang mais. Isang mais lang yan. Ang mga rikadong hinahalo ko, nakikita nyo ba? Hindi pang karaniwang inihahalo sa ating lumpiang gulay. Pero kayang abutin ng panggastos nyo sa araw-araw. Lutuin natin sandali. Konting paminta. Asin. Halo. Ayun, pag malambot na pareho yung ating kamote at saka luto-luto na yung ating mais, ilagay na po natin to. Ito po ay 2 tangkay ng pechay na dinikdik ko talaga ng pinong-pino. Di ba maganda ang kulay? Murang-mura lang yan. Pwede rin pantinda. Hindi na masama ang lasa. Konting kinchay o kaya cilantro. Para may lasa-lasa ng konti. O kapag medyo special, lagyan niyo po ng isda. O tinapato, wala nang tinik, yung bangos. Nabili ko yan, ipinrito ko na isang araw. May natira pang isa. Kung wala pong tinapa o bangos, maglagay kayo ng tuna. O edi tapos, meron na tayong palaman sa ating lumpiang gulay o lumpiang gulay na may isda. Patayin po natin yung apoy. Palalamigin natin yan, ilalagay ko po sa tasa at babatihan ko ng 2 itlog para magkabuo. Pagka lumamig na yung ating palaman ng konti, ilagay na po natin dito sa binating itlog. Pagkatapos po, haluin natin ng maayos para magkasama-sama. Yung itlog kasi, kinakailangan yan para magkadikit-dikit pag ibinalot po natin ng lumpia. Kakauking ko na. Palalamigin natin yan ha, at hihimayin ko po. Nako, 2 mininda lang gagawin natin ngayon ha. Sandali lang. O ito namang macaroni. Ang tabayanan nyo ha, at masarap po itong gagawin ko. Sabi ni Manang, si Kasioni na lang po ang ating iimbitahin. At pag inimbita si Tita Betty, kukunti lang ang niluto. Baka magbabag pa dahil kung sino makakakain ng marami. So si Kasioni na lang. Lutuin po natin yung macaroni. Ito naman palalamigin at hihimayin ko po. O luto na po ito, mapulan na. Patuluin po muna natin yung mantika, lagay natin sa salaan ha, at lumamig ng konti. At yung natirang palaman, pag wala na kayong balat ng lumpia, gawin nyo pong torta. Nilagyan ko lang po ng 2 kutsarang harina para lalong magkadikit-dikit pag ipinirito natin. Ganyan. Hanguin na po natin. O diba? Laking tipid niyan. Ito lang po pasok na pasok sa pang-araw-araw nating panggastos Parapaan lang ang diskarte natin. Pwede na. May na po. Luto na yung noodles. Salain po natin at hayaan natin lumamig. Konting sibuyas lang at mahirap pong maglagay ng maraming sibuyas at yung iba mahirap ang panunaw Kayo na po bahala sa dami ng mayonnaise, sweet pickle relish, sibuyas na mura, konting paminta, asin, isang maliit na kahon na pasas. Kung may budget, lagyan po ng hamon. O kaya maling. Pinya sa lata, talaga pong piniga ko ang sabaw nito. Gusto ni Manang marami daw pinya. O sige, damihan po natin. Mas maraming pinya sa lata ang nilagay ko. Kasi pag hindi nyo po piniga ng maigi, baka po mapanis, magtutubig-tubig. O yung 2 pirasong manok. Kung may pang budget, keso. Ginayat na keso. Haluin po natin yan. Ilalagay ko na po sa malaking malukong at nang makita nyo ng maayos. Isalin po natin. Tsaka po natin ilagay yung ating macaroni. Kung gusto nyo pong maglagay, dagdagan nyo pa ng mayonnaise, bahala na po kayo. Kung gusto nyo maglagay ng melted butter, damihan ng keso, bahala po kayo. Parang kulang ng mayonnaise. Nilagyan ko pa po. Maraming mayonnaise na lagay ko dyan, para creamy. Haluin po natin. Nako, kay sarap. Masarap to kapag malamig. So, ilagay nyo muna sa refrigerator at huwag kayong kumain agad-agad. Kung kaya ng budget, lagyan nyo ng carrots. Manang, ilagay nyo po na sa refrigerator tong macaroni at pag malamig na, tawagin nyo na si Kasioni at pakainin nyo. Pero tawagin nyo na sa Tita Betty kasi marami naman akong macaroni na gawa Maghati na lang po sila, hindi na magbababag yun. Pabili kayo ng sarsa parilla sa Kadiwa at ng kumpleto tong merienda nila.
O mag-enjoy po kayo. Parinina! O nagustuhan niyo po ba? Ano po ba masasabi niyo? Pakisulat niyo naman dito sa baba at nang nabasa ko. Kadalasan po pag nagbabasa ako, sa inyo rin po ako kumukuha ng idea kung ano lulutuin. Paminsan-minsan, binabago po ng konti yung ricado o yung paraan ng pagluluto. Pero pagkatapos noon, sa huli, alam kong magugustuhan niyo. Madaling lutuin, mabilis kainin, ang mga ricado, mura at madaling hanapin. Yun ang gusto niyo, di po ba? O sa susunod po uli, si Ron Vilaro,